What's up guys, Ilusho here. This is my first ever content. At Seal M on Cross will be my special guest at may mga susunod pa. Let's lock in, dive in and introduce the 7 amazing characters in Seal M on Cross. Number 1 is yung Knight. Basically, si Knight ay nag-specialize sa sword and shield. Tapos, more on close range ang kanyang panlaban. Sa mga mahihilig sa tank build na character, mas favorable to sa kanila. And also, may mga damaging skills naman siguro to, pero hindi ko pa kasi natatry. But yun, mainly si Knight kasi is sword and shield. So, expect na tanky type talaga to. Then, for the second character nila, yung Mage. So, Mage, main weapon is staff. Then, more on long range yung combat style niya. So, basically, si Mage kasi mga more on magic use. And, yun, more nag-excel siya sa fire and ice magic. So, ito yung sa lahat ng ginagamit ko sa laro, Mage talaga ang pinaka gusto kong gamitin as character. Then, next naman is yung Priest. Priest, syempre, kailangan natin yan sa laro. Like, kapag may party, kailangan natin ng buffer. Pero dito, I think, may style siya ng kahit pa paano, may pang killing skill ability naman siya. Including the buff and healing abilities. Then, yun, close range din siya, sadly. But, I think, this will be our try kapag buffer ang gusto mo. Like, hindi ka, pang support sa guild. Then, the fourth one is yung Jester. I think, ito yung parang assassin sa laro nila. And, main weapon is the dagger. Combat style, long range Parang kakaiba to as an assassin build or assassin type na character sa ganitong laro. Kasi mostly na mga nilalaro ko is yung mga assassin nila is more on close combat talaga. Pero this one is long range one combat style. So I think mukhang hybrid style ang best dito if ever na maging main mo to. Let's see kung anong magiging outcome niya pag nalaro mo na sa in-game. Then the next one will be Warrior. Ano kaya pinagkaiba nila sa Knight? Kasi hindi ko pa nakikita Pero this one kasi, their main weapon is 200 sword. So basically, para siyang, highest attack. So more on damage, damage style yung yung atake niya. So combat style niya, close range din, yun. Pero if ever na, feeling ko mataas ang buhay nito Since warrior to Oo, goods siya, goods naman siya kung sakaling mas trip mo yung mga ganitong style ng tanky, mataas na buhay yung character mo tapos malakas yung damage, mga ganong style. Then the next one is yung Cook. First time ko makakita ng isang character na ginawang na ang combat style niya is yung character itself is Cook, then yung combat style niya is range. And nag-i-specialize daw siya sa PvP base kasi nga powerful magic yung niya. Powerful magic din yung scaling niya. Tapos long range pa. So parang I think it's a really good character to try sa Seal M on Cross. Then lastly will be Hunter. Hunter kasi sa mga previous kong nalarong games, ang mga Hunter is mostly gumagamit ng bow, pero this one sa Seal M on Cross gumagamit siya ng slingshot, which is kakaiba para sa akin. Then of course, the combat style is range. Hindi ko pa siya totally nakata-try sa laro, pero I think as a play to earn na fair lang yung pagpe-play or parang hindi nag-i-spend ganon. I think this one is a good and ideal character na panimula para matest mo yung lahat ng play style and paano mo ma-approach yung inside of the game ganon, lalo na yung mga boss hunt. Siguro I think ideal yung Hunter na character. So ayun yung 7 character introductions natin para sa Seal M on Cross, and I hope may napili na kayo para sa gagamitin nyo para maglaro sa Seal M on Cross. And yun, sa 7 character na to, ang pinaka favorite ko talaga is yung Mage, of course, kasi sa lahat nga ng laro ko ang Mage ang pinaka naging playstyle ko. So I hope it's a good thing to try na
ang mage yung maging first character ko sa Seal M on Cross. And yun, ito na yung last ko. And I hope meron pa akong makita nyo at mapanood nyo rin yung mga susunod kong content regarding related to Seal M on Cross. And of course, don't forget to like, subscribe para sa mga susunod kong content sa Seal M on Cross. Thank you guys, and Ilusyo out.